Exodus chapter 17 verse 1 to 3. Mula sa disyerto ng Sin, naglakbay ang mga Israelita. Sila'y humihinto at nagpapatuloy kapag sinabi ni Yahweh. Sila'y nagkampo sa Rephidim, ngunit walang tubig doon. Kaya nagalit sila kay Moises. Sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Bakit kayo nagagalit? Bakit ninyo sinusubukan ang kakayahan ni Yahweh? Tanong ni Moises. Ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita kaya sinumbatan nila si Moises. Inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw pati mga anak namin at mga alagang hayop? Amen. Exodus 17 verse 4 to 5. Kaya humingi ng tulong si Moises sa Panginoon. O Panginoon, ano pa ba ang gagawin ko sa mga taong ito? Halos batuhin na nila ako. Sumagot ang Panginoon kay Moises. Kunin mo ang iyong baston na inihampas mo sa ilog ng Nilo at pangunahan ang mga tao kasama ng ibang mga tagapamahala ng Israel. Amen. Isang magandang gabi sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Exodus chapter 17 verses 6 to 7. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Yun nga ang ginawa ni Moises at ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang pinuno ng Israel. Ang lugar na yun ay pinangalanan niyang Masa at Meriba sapagkat nagtalo-talo doon ang mga Israelita at sinubok nila si Yahweh. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan nga sila ni Yahweh o hindi. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Exodus, chapter 17 verse 8 to 9 po yung napunta sa akin. So, basahin po natin. Ang labanan ng mga Israelita at ng mga Amalekita. Verse 8. Nang ang mga Israelita ay nasa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Joshua, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos na tatayo ako sa ibabaw ng burol. Yan lamang po. Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Exodus chapter 17 verse 10 to 11. Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman, kasama niya sina Aaron at Hur, ay nagpunta sa burol. Kapag nakatakas ang mga kamay ni Moises, nanalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nanalo naman ang mga Amalekita. Yan lamang po. Amen. Exodus chapter 17. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekite army with the sword. Then the Lord said to Moses, "Write this on a scroll as something to be remembered, and make sure that Joshua hears it, because I will completely blot out the name of Amalek from under heaven." Let's glorify His name this morning. Yes, mga kapatid. Declare that we are nothing without His love. Amen. Good evening po sa bawat isa. Ang mabasahin ko po ngayon ay ang chapter 17 ng Exodus verse 14 to 16. Sabi po dito,
Then the Lord said to Moses, "Write this on a scroll as something to be remembered, and make sure that Joshua hears it, because I will completely blot out the name of Amalek from under heaven." 15. Moses built an altar and called it, "The Lord is my banner." 16. He said, "Because hands were lifted up against the throne, and the Lord will be at war against the Amalekites from generations to generation." Shalom, everyone. God bless po.